Kabanata 5851. Ang lugar ay tahimik nang pumasok ang isang lalaking may gintong buhok na nakasuot ng suit na may nakakross na mga braso. Siya ay mga 5 talampakan at 9 na pulgada ang taas na may salamin na may gintong gilid na nakapatong sa kanyang matangkad na ilong. 4 na lalaki na nakasuot ng puting suit ang sumusunod din sa kanya. Lahat sila ay mga kanluranin na may matataas na pangangatawan na naglalabas ng hindi masabi-sabing hangarin na pumatay. Ang mga estudyante sa paligid ay sobrang natakot na hindi sila makapagsalita ng kahit isang salita habang nagkatinginan. Walang nakakaalam kung bakit papasok ang mga taong ito sa isang napakahalagang sandali. Ikaw ba yan? Sino ang nagpasok sa'yo? Lumabas ka rito. Si Ginang Peddler ay tumigil bago siya sigawan. Si Judith Peddler ay nagpapakita rin ng isang naguguluhang tingin. Bakit ka bumalik, Dad? Hey, nangako akong bibisitahin ka sa bawat kaarawan mo, mahal ko. Hindi ko mapapalampas ang iyong 18 taong kaarawan. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay maaari mo nang manahin ang titulo ng pamilya. Ang lalaki ay ngumiti ng malumanay kay Judith bago tumingin kay Ginang Peddler. Dapat mong tandaan ang sinabi ko sa iyo, hindi. Nangako akong mabubuhay ang aking anak na babae ng normal na buhay bago siya mag-18 taong gulang. Pero pagkatapos noon, kailangan niyang tanggapin ang kanyang tungkulin at maging ang aking kahalili. Lahat ay nagkatinginan. Alam nila na ang ama ni Judith ay isang mahiwagang kilalang tao. Pero sa kabilang banda, hindi pa siya nagpapakita sa mga labas ng lungsod sa pinakamahabang panahon. Hanggang sa kaarawan ni Judith. Lahat ay tahimik na nagkukwentuhan habang tinitingnan ni Harvey York ang sala. Isang kanluranin na may puting buhok ang nakasandal nang walang pakialam sa pinto. Ang lalaki ay parang isang ordinaryong tao, ngunit naramdaman ni Harvey ang kaunting panganib mula sa kanya. Isang Diyos ng digmaan mula sa tribo ng mandirigma. Mabilis na nasabi ni Harvey kung ano ang mali sa matandang lalaki bago mausisa na tumingin sa ama ni Judith. Ang lalaki ay tiyak na may pambihirang katayuan. Kung hindi, wala siyang Diyos ng digmaan para protektahan siya. Mas mahalaga, bigla siyang lumitaw nang magsimulang lumitaw ang mga nine-eyed beads. Talaga bang dumating ang lalaki para sa kanyang anak na babae? O may iba pa siyang layunin? Pagkatapos ng lahat, hindi gaanong madalas ang mga pagkakataon sa mundo. Narinig niyo ba? May isang mansyon ng tribo ng mandirigma na ilang daang milya sa kanluran. Ang mansyon na iyon ay pag-aari ng marquis ng tribo ng mandirigma, ang Silver Knight. Sinasabi nila na ang Silver Knight ay isang ordinaryong tao lamang dati. Matapos ipakita ang kanyang napakalaking lakas sa ilang malalaking laban na kinasasangkutan ng tribo ng mandirigma, sa wakas ay iginawad sa kanya ang titulo ng marquis. Ang marquis ng tribo ng mandirigma ay ibang-iba sa imperyo. Tanging ang mga tunay na matagumpay na tao lamang ang pinapayagang magdala ng titulo. Pero kahit ang mga mayayaman ay maaaring bigyan ng marquisate sa imperyo. Lahat ay nagkatinginan. Talaga bang kahanga-hanga ang background ni Judith? Mabilis na kinuha ni Callie Howell ang kanyang telepono para maghanap sa internet. Tama iyon, siya nga. Ang Silver Knight ng tribo ng mandirigma, si Kieran Peddler. Ang Silver Knight. Lahat ay nanginig nang marinig ang mga salitang iyon. Ang mga tao sa ibang lugar sa paligid ng bansa H ay hindi alam ang ibig sabihin noon. Pero kilalang kilala ito sa mga labas ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang Border Force ay nagkaroon ng alitan sa mga puwersang pinamumunuan ng Silver Knight. Magkatapat sila sa bawat laban na naganap sa ngayon. Parehong panig ay may mga dahilan upang sugpuin ang isa't isa. Pero matapos talunin ng head coach ang 5 pinakamalakas na bansa, sapat na iyon upang maipakita ang karisma at pamumuno ng Silver Knight upang manatiling kapantay ng mga puwersa ng bansa H. Sinasabi ng mga alamat na ang Silver Knight, Kieran Peddler, ay may mga ninuno mula sa bansa H na lumipat sa tribo ng mandirigma mga 100 taon na ang nakalilipas. Ang tribo ay nagkaroon ng kakilakilabot na buhay sa simula, ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na mga digmaan at kasal, tumayo sila sa kanluran ng bansa H. Ang emperador ng tribo ng mandirigma ay mahilig din sa Silver Knight.
Masasabi nating sa buong tribo ng mandirigma, siya ay isang kilalang tao sa itaas na bilog ng panlipunan. And Judith's his daughter. Nagulat si Eliza Howell nang tumingin siya kay Judith Pedler. Siya ay isang kagandahan lamang sa kanyang mga mata. Pero iba ang mga bagay noon. Sinasabi ng mga tsismis na ang anak ni Kieran ang tunay na kahalili sa kanyang titulo bilang Marquis. Kahit ang apat na malalaking tribo at ang Wolven tribe ay hindi maglakas loob na lumaban sa isang tao na katulad niya. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kaarawan ng aking anak na babae, lahat. Kapag bumisita kayo sa tribo ng mandirigma, banggitin lamang ang aking pangalan sa tuwing makakaranas kayo ng problema. Ituring ninyo ito bilang pasasalamat sa pag-aalaga sa aking anak na babae. Walang intensyon si Kieran na itago ang kanyang pagkakakilanlan matapos marinig na may nagbanggit nito. Lahat ay biglang tumayo bago siya batiin ng may paggalang. Walang sino man ang maglakas loob na manatiling nakaupo sa puntong ito. Si Harvey York lamang ang nanatiling kalmado habang umiinom ng kanyang tsaa. Para sa iba, siya ay simpleng walang galang. Pero para kay Harvey, ang isang Marquis ay walang halaga sa kanya. Kahit ang mga alamat ng tribo ng mandirigma ay magbibigay ng paggalang sa kanya bilang ang head coach. Ang isang Marquis ay hindi karapat-dapat sa kanyang paggalang. Si Kieran ay walang pakialam na tumingin sa paligid niya. Napansin niya si Harvey ngunit wala siyang intensyon na harapin siya. "Kumusta ka na, Alvaro?" tanong niya nang may ngiti. Si Alvaro Osborne ay mayabang na tumingin sa paligid niya bago yumuko ng may paggalang sa harap ni Kieran. "Salamat sa iyo, ang aking ama ay naging napakasaya. Nais din niyang anyayahan kang uminom." Batay sa pag-uusap, ang Garuda tribe ay dapat na may magandang relasyon kay Kieran. Si Kieran ay bahagyang tumango, pagkatapos ay nagsenyas kay Alvaro na umupo sa tabi niya bago tumingin kay Harvey. "Ikaw ba si Harvey?" tanong niya nang may mapanghusgang tono. Sa wakas ay nakita ng lahat na nakaupo pa rin si Harvey bago ipakita ang lubos na paghamak sa kanya. Ano ang punto ng pagpapakita sa harap ng isang kilalang tao tulad ni Kieran? Hindi ba siya natatakot na mapahiya? Hindi pinansin ni Harvey York ang mga tingin ng lahat habang inilalagay niya ang kanyang tasa. "May problema ba?" Mabilis na lumapit si Judith Pedler sa kanyang ama nang makita niyang papalapit siya sa taong kanyang tinitignan. "Ano ang ginagawa mo, Dad? Mabait sa akin si Harvey. Hindi mo siya pwedeng guluhin. Tinitingnan ko lang ang taong mabait sa'yo. Dapat ko ring pasalamatan siya sa pag-aayos ng ilang problema mo dati. Bakit ko naman siya guguluhin sa ganoong kaso?" Malumanay nang umiti si Kieran Pedler kay Judith bago ginulo ang ulo nito. Nagpakita siya ng malalim na tingin nang tumingin ulit siya kay Harvey. "Tama, walang kailangang pigilin. Umupo na tayong lahat." Walang pakialam na umupo si Kieran sa pangunahing upuan habang inaanyayahan si Judith doon. Umupo si Judith sa tabi ni Alvaro Osborne habang si Harvey ay umupo sa likuran. Malinaw na nakikita ng lahat na hindi gusto ni Kieran si Harvey. Tahimik na naghihintay sina Billy Higgs, Eliza Howell, at ang iba pa na nakakakilala sa kakayahan ni Harvey na mapahiya siya. Hindi pinansin ni Harvey ang sitwasyon. Dahil obligado siyang igalang si Judith, hindi na siya nag-abala sa gagawin ni Kieran sa kanya. "Tama, hindi. Narinig kong nagkaroon ng problema sa mga labas ng lungsod, at may isang kahanga-hangang tao ang lumitaw dito. Ang taong iyon ay malamang na tinatawag na Master York o kung ano paman. Hindi lamang siya bata, ngunit nakakatakot din ang kanyang mga kasanayan. Kahit si Ginoong Stephen at si Maiden Julie ay nagdusa matapos lumaban sa kanya. Dahil si Kieran ay isang napaka-prominenteng tao, natural na siya ay may alam sa mga nangyayari sa mga labas ng lungsod. Matapos makipag-usap ng maayos sa kanyang anak na babae, sa wakas ay napag-usapan niya ang paksa. Sandaling tumigil si Indy Pedler bago nagsalita. "Narinig ko rin ang tungkol sa isang taong katulad niya. Narinig ko rin na natalo niya si Master Tekay ng pamilyang Kawashima. Lubos din siyang iginagalang ni Ginoong Lennon ng pamilyang Surrey. Tama, kahit si Ginoong Preston ay pumuri sa kanya sa ilang pagkakataon." Tumawa si Kieran.
Sinasabi ng mga tsismis na si Master York ay nasa kanyang mga 20s pa lamang. Ang galing naman ng lalaking ito. Pagkatapos ng lahat, si Tikay ay genetically enhanced. Hindi siya ordinaryong tao. Tiyak na siya ay isang Diyos ng digmaan. Dapat siyang iginagalang sa mundo ng martial arts ng bansa. Lahat ay nagpakita ng paghanga matapos marinig ang mga salitang iyon. Napakahirap sanayin ang martial arts. Hindi rin maaaring maging isang Diyos ng digmaan ang mga ordinaryong tao sa murang edad. Ang isang taong may ganoong kakayahan ay malamang na makakalaban sa alamat na head coach, ang batang Panginoon ng Lungmen, at ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Mukhang humanga si Kieran. Tama. Natural, alam ng lahat kung ano ang nangyayari sa bansa kahit na nasa mga labas lamang sila ng lungsod. Lahat sila ay tumango ng sabay-sabay matapos marinig ang mga salitang iyon. Tumawa si Indy, hindi mo dapat sabihin ang mga bagay na ito sa labas, Kieran. Si Master York ay maaaring maihahalin tulad sa kinatawan at sa batang Panginoon. Pero tiyak na mas mababa siya sa mismong head coach. Lahat ay nanginig matapos marinig ang mga salita ni Kieran Pedler. Si Alvaro Osborne ay labis na nasasabik dahil dati siyang nagsanay sa Border Force. Narinig ko na ang head coach mismo ay isang buhay na alamat. Ikaw ay isang kilalang tao na nakilahok sa labanang iyon. Nakita mo na bang lumaban ang head coach? Ngumiti si Kieran. Mga 5 taon na ang nakalilipas. Natural na sumali ako sa laban dahil hindi pa ako nagiging marquee ng matagal. Pero sa kabilang banda, hindi ko nakita ang head coach dahil hindi ako nasa front lines. Pero sa pagkakaalam ko, 3 sa 5 duke ng tribo ng mandirigma ang natalo sa head coach. Ang isa sa kanila ay nagkulong pa nga matapos matalo, at sinabing hindi na siya lalabas maliban kung umunlad ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Batay dito, dapat ay malinaw kung gaano kalakas ang head coach. Kaya't si Master York ay hindi kailanman magiging kasing galing ng isang alamat na tulad niya. Pero sa kabilang banda, siya pa rin ay isang napaka-prominenteng tao sa mas batang henerasyon sa mga labas ng lungsod. Naisip ko na kung seryoso siya, ang 3 malalaking templo ay maaaring walang sinuman nakapantay niya. Kahit ang Great Wall ay maaaring magpakita ng paggalang sa kanya. Pero sa kabilang banda, gusto ko siyang makipag-spar kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Mukhang medyo mayabang si Kieran. Pinupuri niya si Master York. Pero naniniwala siyang magiging kapantay niya si Master York. Kahit na siya ay mas mababa kaysa sa mismong head coach. Matapos makita na paulit-ulit na tumingin si Kieran kay Master York, nagpa siya sina Billy Higgs at Kali Howell na manahimik habang pinapanood ang palabas. Kung alam lang ng mga taong ito na ang binabaliwala ni Kieran ay ang mismong si Master York. We wonder how horrible your faces will be upon realizing that. Walang pag-aalinlangan, determinado sina Kali at Billy na makuha ang pabor ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang isang kahangahangang tao tulad niya ay lubos na hahanapin kapag nalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Kung mangyari iyon, maaaring hindi na nila makuha ang pagkakataon. Kailangan nilang mauna, pero alam nilang lubos na iginagalang ni Kieran ang head coach. Hindi nila alam kung kaya nilang hawakan ang isang taong kasing prominent ni Master York. Dahil sa presensya ng Silver Knight, naging maayos ang kaarawan. Kahit si Alvaro ay hindi maglakas loob na gamitin ang pagkakataon upang apiin si Harvey. Pagkatapos ng lahat, naisip niyang ipakita ang kanyang lakas sa harap ni Kieran. Hindi pinansin ni Harvey ang sitwasyon. Matapos makakain ng masarap, kinausap niya ulit si Judith Pedler bago umalis sa villa. Gusto siyang ihatid ni Kali at Billy, pero tumanggi siya. Tahimik ang gabi. Kinabukasan, pumunta si Harvey sa universidad. Sa puntong ito, ang pagkakakilanlan ni Judith ay karaniwang nalaman na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Naging Diyosa si Judith na gustong habulin ng lahat. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang sila magkakaroon ng magandang babae sa kanilang mga bisig, ngunit makikinabang din sila ng malaki mula sa kanya. Hindi pinansin ni Harvey ang sitwasyon. Matapos umalis sa universidad sa hapon, ilang Rolls Royce ang huminto sa tabi niya.
Kabanata 5855. Ilang kanluranin ang lumabas nang bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Sandaling tinitigan ng taong nangunguna sa grupo si Harvey York. Mr. Kieran's asking you to join him. Mr. Kieran, ang Silver Knight. Kalmado si Harvey. Walang pag-aalinlangan siyang sumakay sa sasakyan. Makalipas ang kalahating oras, ang mga sasakyan ay huminto sa gilid ng isang desyerto. Daan-daang tao ang nakatayo na nakakrus ang mga braso. Ang ama ni Judith Pedler, si Kieran Pedler, ay nasa gitna ng karamihan. Nakakrus ang kanyang mga braso habang tinitingnan ang tanawin sa kanyang harapan. Ang kanyang puting kamiseta ay nagwawagayway sa maangin na desyerto. Sa likuran niya, ang matandang Diyos ng digmaan ay nakatingin sa langit habang nag-iisip ng isang bagay. Please, Sir York. Isang kanluranin ang nagsenyas ng walang intensyon na lumapit kay Harvey. Agad na tumingin kay Harvey ang daan-daang tao sa paligid. Ang kanilang mga mata ay nagniningning ng kapangyarihan. Malinaw na sila ay mga veterano ng labanan. Ang mga ordinaryong tao ay matatakot ng husto sa tanawin. Sa kabilang banda, hindi nag-aalala si Harvey. Kalmado siyang lumakad pasulong hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo niya kay Kieran. Sa wakas ay ibinaba ng matandang lalaki ang kanyang ulo bago nagpakita ng maingat na ekspresyon habang tinitigan si Harvey. Patuloy na lumakad pasulong si Harvey bago tuluyang huminto sa harap ni Kieran. Lumiit ang mga mata ng matandang lalaki. Akma na siyang lalapit, ngunit walang pakialam na winagaywayan siya ni Kieran. Bakit mo ako pinatawag dito, Kieran? Hindi natatakot si Harvey kay Kieran, at wala rin siyang intensyon na magpigil. Nagpakita ng naguguluhang tingin si Kieran habang tinitingnan ang disyerto sa kanyang harapan. Nakikita mo ba ang anumang bagay sa disyerto, Sir York? Hindi ba disyerto lang ito? Maaaring ganun ang tingin mo, pero mahirap isipin ang lawak ng buong bagay. Ang mga tao ay mauunawaan lamang ang lawak ng buong mundo kapag nasa sandaling iyon. Sa napakalaking mundong ito, ang mga buhangin ng desyertong ito ay hindi man lang sulit banggitin. Dahan-dahan siyang lumingon bago tumingin kay Harvey. Katulad mo, Sir York. Kilala ka na dito, pero gaano ka man kasikat, ikaw ay isang butil lamang ng buhangin. Kapag tumama ang hangin, mawawala ka. Tumawa si Harvey. Hindi ko akalain na magiging ganito kakaalam kahit na isang sundalo ka. Kahit na hindi ka ang Silver Knight, sigurado akong magiging lecturer ka sa isang lugar. At least you won't starve to death. Paano mo nagawang sabihin yan? Sigaw ng matandang lalaki. Tiningnan siya ng masama ni Kieran, senyales na manahimik siya bago tumingin ulit kay Harvey. Ikaw ay isang matalinong tao, Sir York. Ano ang punto ng pagpapanggap na tanga ngayon? O ipinapahiwatig mo ba na dapat akong maging prangka? Sabihin mo na lang ang nasa isip mo. Titig na titig si Kieran Pedler sa mga mata ni Harvey York. Hindi niya inaasahan na ang batang lalaki sa harap niya ay magiging ganito kainteresante. Dahil ayaw mong iligtas ang natitirang dignidad mo, hindi rin kita irerespeto dahil lang sa anak ko. Magiging prangka ako, mukhang kaya mo, pero wala ka sa kalingkingan ng mga pinakamagaling sa bansa. Wala kang ang karapatan na makasama ang anak ko, lalo na ang anumang bagay pagkatapos noon. Sana'y putulin mo na ang lahat ng koneksyon sa kanya. Siyempre, gagawin kong sulit ito para sa'yo. Kumaway si Kieran ng kanyang kamay bago dinala ng kanyang tauhan ang isang malita. Makikita sa loob ang mga tambak ng perang papel na kulay berde. Ang ilan sa mga ito ay nahawi pa nga ng hangin sa proseso. Narito ang $1,000,000. Dapat mong malaman na sapat na ito para mabuhay ka ng komportable sa natitirang buhay mo. Manampa ka na iiwan mo ang anak ko, at ipadadala kita sa pinakamagandang paaralan sa mundo. Siyempre, papondohan ko rin ang lahat. Ituring mo itong bayad sa lahat ng ginawa mo sa anak ko. Mukhang determinado si Kieran. Natural, nakakilala na siya ng maraming kabataan sa kanyang buhay. Hindi marami ang makakapigil sa ganitong tukso. Walang pakialam na inabot ni Harvey ang isang nagwawagayway na perang papel na kulay berde. Matapos tingnan ito ng ilang beses,
Pinakawalan niya ang perang papel ng may ngiti. Nakakaakit. Ang halaga nito ay tiyak na tataas ng malaki. Pero sa kabilang banda, wala akong pakialam. Lumingon si Harvey, at handang umalis. Balak mo bang maging ganito kamangmang? Kumunot ang noo ni Kieran. Hindi mo matuturuan kung paano gawin ang mga bagay, at wala ka ring karapatan. Batay sa iyong pagkakakilanlan, hindi ka rin karapat-dapat na sabihin na ako ay mangmang. Hey! Tumawa si Kieran. Hindi ako karapat-dapat. Sumali ako sa hukbulong ako ay 18 taong gulang. Na-promote ako bilang marquee noong ako ay 40 taong gulang. Ang aking mga kasanayan ay sapat na kahanga-hanga para tawaging isang Diyos ng digmaan. Hindi ako bahagi ng 5 duke sa tribo ng mandirigma, pero kaya ko pa ring magsalita sa harap ng dakilang emperador. Hindi ako mamamayan ng bansa H, pero kailangan pa ring igalang ako ng lahat maliban kung sila ay mula sa 10 pinakamayamang pamilya, ang 5 nakatagong pamilya, at ang 4 na pundasyon. Ang isang salita ko ay maaaring magdulot ng kasaganaan sa anumang pamilya. Ang isang salita ko ay maaaring magdulot ng pagkasira ng isa. At sinasabi mo na hindi ako karapat-dapat. Mukhang mayabang si Kieran. Malinaw na ipinagmamalaki niya ang lahat ng kanyang nagawa sa murang edad. Sa kanyang paningin, ang kanyang anak ay ang kanyang kahalili. Ang kanyang manugang ay natural na kailangang maging isang taong may maliwanag na kinabukasan. Pero mula sa kanyang investigasyon, naisip niyang hindi karapat-dapat si Harvey. Pinaghihinalaang si Harvey ay mula sa pamilyang York. Pero wala namang pakialam si Kieran sa pamilya. Upang maiwasan na malungkot ang kanyang anak, nagpasya siyang maging mabait kay Harvey. Pero hindi niya inaasahan na magiging ganito kamangmang si Harvey. Talagang hindi ka karapat-dapat, kahit na. Mukhang kalmado si Harvey. Siguro kapag naging dakilang emperador ka sa hinaharap. Pero hindi ngayon. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Kieran. Pinagmamalakihan mo ba ako, Harvey? Mukhang nagulat si Harvey York. Ngayon lang ba napapansin mo? Akala ko halata na. Nakuha mo ba ang titulo mo sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong katalinuhan o kung ano? Nagpakita ng kaunting galit si Kieran Pedler bago mabilis na napigilan ito. May lakas ng loob ka, bata, sabi niya nang may bahagyang ngiti. Pagkatapos ng lahat, ang mga bata ay palaging nag-iisip na sila ang pinakamagaling. Iniisip nilang sila ang nasa tuktok ng mundo. Nakakahiya, ang mga mapagmataas na tao tulad mo ay makakakuha lamang ng minimum na sahod pagkatapos magtapos. Kung kaya mong pigilan ang iyong pagmamataas ng kaunti, marahil ay makakamit mo ang isang bagay. Pero kung iniisip mong umiikot ang mundo sa iyo, kung gayon ay masyadong wala kang muwang. Hindi na ako mag-aalala sa iyo. Lumingon si Kieran na nakakrus ang mga braso. Ang kanyang mga tauhan ay malamig ding tumingin kay Harvey. Bata, kung itatapon mo ang iyong pagmamataas at gagawin mo ang sinasabi ng aking amo, payo ng matandang lalaki, mukhang mausisa. Marahil ay bibigyan kanya ng pagkakataon na maging isang matagumpay na tao. Sa paningin mo, maaaring mukhang kahihiyan ito. Pero kapag tumingin ka pabalik pagkaraan ng maraming taon, matutuklasan mong nakawala ka sa napakaraming pagkakataon sa pagkakataong ito. Kung nagkaroon ako ng pagkakataong iyon, bakit ako magiging bodyguard ng ibang tao? Dahil wala kang kapangyarihan. Iniisip mo bang binigyan ka ni Kieran ng pagkakataon? Hindi nga niya kayang protektahan ang sarili niya. Sino ang magbibigay sa kanya ng pagkakataon? Kahit na makalabas siya rito ng hindi nasasaktan, ang mga pagkakataong ibinibigay niya ay walang halaga sa akin. Hey, may lakas ng loob ka. Naningkit ang mga mata ng matandang lalaki kay Harvey. Sana makita kita na tumaas sa kapangyarihan balang araw. Kahit na ang posibilidad na mangyari iyon ay halos wala. Sumakay ang matandang lalaki sa sasakyan bago umalis ang convoy. Si Harvey lang ang naiwan sa alikabok. Kalmado siyang lumingon bago tumingin sa desyerto. Sa paningin ni Kieran, si Harvey ay walang halaga. Hindi niya alam na ang marquee ng tribo ng mandirigma ay walang halaga kay Harvey. Kung handa siyang bisitahin ang kabisera ng tribo ng mandirigma, kahit na ang alamat na dakilang emperador ay sasalubong sa kanya ng may paggalang.
Sa oras na iyon, nasa loob ng isang Rolls-Royce sa highway. Naningkit si Kieran sa labas ng bintana. Ano ang tingin mo sa kanya, Mr. Tanaka? May talento siya pero sobrang mayabang. Mahihirapan siyang makamit ang mga magagandang bagay. Umiling si Mr. Tanaka. Mas mahalaga, hindi niya tatanggapin ang pagkakataong ibinigay mo sa kanya kahit na bata pa siya at may kakayahan. Ang mga taong tulad niya ay maaaring may kakayahan sa isang banda, pero mahihirapan siyang makamit ang tunay na kadakilaan. Lalo na ang maging isang angkop na kasosyo para sa dalaga. Plano kong bigyan siya ng pagkakataon dahil naging mabait siya kay Judith. Hindi na siya magiging manugang ng pamilya kapag naging sapat na ang kanyang kakayahan. Nakakahiya, mukhang kalmado si Kieran. Nakakita na siya ng maraming mahuhusay na tao na nag-aaksaya ng kanilang mga pagkakataon. Bakit pa siya mag-aalala sa isa pa? Kung hindi dahil sa anak niya, hindi niya man lang papansinin si Harvey sa una. Tama, balik tayo sa negosyo. Nalaman na ba natin kung nasaan ang mga kwintas? Nang baguhin niya ang paksa, nakatingin si Kieran Pedler sa kanyang mga dokumento sa isang laptop. May 4 na nasa Aner Temple ngayon. Ang Cronan Temple at Aidnar Temple ay may tig-1. Kasama na ang 2-eyed, 3-eyed, 4-eyed, 5-eyed, 6-eyed, at 7-eyed beads. Ang 1-eyed bead ay nasa kamay ng isang misteryosong mamimili. Ang 8-eyed bead ay tila nasa pamilyang Higgs, at ang 9-eyed bead ay nasa pamilyang Klein. Hindi magiging tama kung kikilos ako bago makuha ang 9-eyed beads, pagkatapos ng lahat, hindi ito ang teritoryo natin. Dapat tayong maghintay hanggang sa magsimula ang seremonya bago tayo gumawa ng anumang bagay, sabi ni Kieran matapos sandaling pag-isipan ang sitwasyon. At ang isa pang bagay, ang kompetisyon sa pagitan ng 4 na malalaking tribo ay malapit nang magsimula, sagot ni Mr. Tanaka. Dahil sa mga puwersang dumating sa mga labas ng lungsod, ang kompetisyon ay magiging napakalaki. Ayon sa aming impormasyon, si Henrik Higgs, ang lalaking umalis sa Chinatown, ay dinala ang kanyang disipulo dito upang linisin ang kompetisyon at kunin ang awtoridad. Ang pangkat ng pinansyal ng 10 pinakamayamang pamilya sa bansa ay maaari ring magpakita dito. Sa madaling salita, ang sinumang manalo sa buong kompetisyon ay nakalaan na magkaroon ng malaking pakinabang sa mga labas ng lungsod. Marahil ay mapipilitan nila ang 3 malalaking templo na tipunin ang mga kwintas gamit ang mga puwersang narito. Umiling si Kieran habang tumatawa. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Ang pag-iisa ng mga labas ng lungsod at ng mga mapagkukunan nito ay tiyak na magdadala ng malaking pakinabang. Pero hindi ganoon kasimple ang 3 malalaking templo. Mayroon akong pambihirang pagkakakilanlan, Mr. Tanaka. Wala akong magagawa tungkol dito. Kung gusto nating makilahok sa kompetisyon, kailangan kong humingi ng tulong sayo. Ngumiti si Mr. Tanaka. Huwag kang mag-alala, Mr. Kieran. Matagal na akong wala sa labanan, pero hindi lang para sa palabas ang aking lakas. Dahil interesado ka sa kompetisyon, sasakupan ko ang labas ng lungsod bilang regalo upang gunitain ang aking pagkikita sa iyo at sa panganay na babae. Tumango si Kieran ng may determinadong ekspresyon. Bumalik si Harvey sa hagdanan ng Eden Mountain nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Pagkapasok sa villa, naisip niya ang sitwasyon bago tumawag kay Dutch. Si Kieran Pedler, ang Silver Knight. Tumigil si Dutch bago tumawa. Siya ay isang napaka-prominenteng tao ng tribo ng Mandirigma. May mga chismis na ang white robes sa ilalim niya ay malalakas, kahit na ikukumpara sa ibang mga puwersa sa tribo. Ang white robes ay kapantay ng border force sa bawat isa sa kanilang mga alitan. Pero sa kabilang banda, si Kieran ay isang walang kabuluhang basura na dati ay hindi naglakas loob na maglakad sa larangan ng digmaan. Ang 5 duke ng tribo ng Mandirigma ay magkakagulo lang pag nakita ang mukha mo. Kahit na ang dakilang emperador ay walang magawa kundi igalang ka. Ang Silver Knight ay wala sa iyo. Pero sa kabilang banda, may 2 duke na nagkasakit noong nakaraang mga taon. Sinusubukan ng Silver Knight na pilitin ang isang alitan upang makagawa sila ng isang gawa na sapat upang manominate bilang isang duke.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ano ba ang ginagawa ng Border Force? Bakit pinapayagan nilang maglakad-lakad dito ang isang katulad ni Kieran? Nagbigay ng mapait na tawa si Dutch. Ang kapatid natin mula sa Sword Camp ay wala sa huling desisyon, Sir York. Si Alma Jean ang namamahala. Malamang na malapit siya kay Kieran, kaya madali para sa kanya na magpakita sa mga labas ng lungsod. Got it, sagot ni Harvey. Dahil may nakalimutan ng nakaraang kasunduan, kailangan kong bigyan siya ng magandang aral. Bahagyang tumango si Dutch bago naalala ang isang bagay. Tama, Sir York. Malamang na dumating si Kieran dito bigla upang sumali sa kompetisyon sa loob ng ilang araw. Mukhang mausisa si Harvey. Ang kompetisyon. Hindi mo alam ito, Sir York. Upang maayos na ipamahagi ang mga pakinabang ng lahat, ang 4 na malalaking tribo at ang Wolven Tribe ay magkakaroon ng taunang kompetisyon. Lahat ay maaaring sumali. Ang taong mananalo sa kompetisyon ay makakakuha ng lahat ng uri ng mapagkukunan sa susunod na taon. Hindi mahalaga kung ano ang mga intensyon ni Kieran. Dapat ay narito siya upang sumali sa kompetisyon dahil dumating siya sa isang napakahalagang oras. Got it. Bahagyang tumango si Harvey. Tumawag ang isa pang tao kay Harvey pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Si Ernie Surrey ito. Master York. Mukhang maingat si Ernie sa kanyang pananalita. May gusto akong hingin sayo. Ano iyon? Tanong ni Harvey na may nasa isip. Magkakaroon ng kompetisyon sa loob ng ilang araw. Batay sa aking impormasyon, darating din si Conrad. Malamang na plano niyang sirain ang pamilyang Surrey bago magbalik. Napabuntong hininga si Ernie. Iniisip ko, that you want me as your fighter. Ngumiti si Harvey. Hindi ko gagawin iyon. Nagsimula siyang pawisan ng malamig. Mayroon kaming isang mandirigma dito. Ang taong ito ay hindi mas magaling kaysa sayo, pero siya pa rin ay isang dalubhasang martial artist na nagsanay ng maraming taon. Gusto ng aking lolo na sabihin sayo na masyado ka naming naabala. Dahil ito ay bagay ng pamilyang Surrey, ayaw naming abalahin ka pa. Pero, gusto ko pa ring humingi ng tulong sayo. Narinig kong humingi ng tulong si Conrad sa taong iyong natalo dati, si Creed Moreno. Dahil kapantay siya ng isang Diyos ng digmaan, natatakot ako. Sige, kunin mo siya kapag oras na. Titingnan ko, sagot ni Harvey. Plano na niyang pumunta pagkatapos marinig mula kay Dutch. Dahil humingi ng tulong ang pamilyang Surrey, hindi na siya kailangang maghanap ng dahilan. Sa ganitong kaso, natural na sasamantalahin niya ang pagkakataon. Pagkatapos ng buong gabi na tahimik, nag-vibrate ang telepono ni Harvey nang matapos ang kanyang umagang pagtakbo. Tumawag si Ernie, sinasabi na ang kompetisyon ay magsisimula ngayong gabi. Kahit na ang lugar kung saan gaganapin ang kompetisyon ay nagbago dahil sa ilang kadahilanan. Dahil maraming tao ang makikilahok, at kailangan ni Harvey na maging handa. Kabanata 5860. 3:00 ng hapon, naghihintay si Ernie Surrey sa labas ng No. 1 Villa sa isang Land Rover. Pagkapasok sa sasakyan, nakita ni Harvey York ang isang matandang lalaki na nasa kanyang 50. Bukod kay Wildcat at sa mga tauhan ni Ernie, wala sina Lennon at Arya Surrey. Sir York, sinabi ni Lolo na si Conrad ay isang hindi makatwirang tao. Kailangan niyang hawakan ang lahat sa kompetisyon dahil kailangan niyang manatili sa bantay sa mga labas ng lungsod. Nagpakita ng magalang na ekspresyon si Ernie. Isa pang bagay, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito ang aming pinakamahusay na dalubhasa sa pamilyang Surrey, at pati na rin ang aking tiyuhin, si Semir Surrey. Tiyuhin Semir, ito si Master York. Si Semir, na nakapikit lang, biglang tumingin ng masama kay Harvey. Matapos makita ang kabataan ni Harvey, nagbigay siya ng malamig na pagtawa bago muling ipinikit ang kanyang mga mata. Naiinis si Ernie nang makita ang pangyayari. Ang kanyang tiyuhin ay nagsanay sa Carrion Palace sa pinakamahabang panahon. Nagsikap din ng husto si Lennon Surrey upang makuha si Semir dito.
Natural lang na magkaroon ng ganitong pagmamataas ang isang tao tulad niya. Pero, hindi alam ni Ernie kung paano ito ipapaliwanag kay Harvey. Pero hindi naman nag-aalala si Harvey. Dahil nakakita na siya ng maraming tinatawag na mga dalubhasa, umiling siya kay Ernie, na nagpapakita na ayos lang. Nagbigay ng mapait na tawa si Ernie. Pagkatapos, umalis ang sasakyan patungo sa disyerto. Tumingin si Harvey sa labas ng bintana. Saan ba tayo pupunta? May oasis sa mga labas ng lungsod, tahimik na sagot ni Ernie. Ito ay isang lugar ng alitan sa pagitan ng Bansa H at ng tribo ng Mandirigma. Ito ay itinuturing na isang malayang lungsod. Kumpara sa Shadeville, mas baliw ang lugar na ito, bukod sa lahat ng uri ng mga nakakatakot na pakikitungo na ginagawa dito, ang mga underground na laban ay napaka-prominent rin. Dito gaganapin ang kompetisyon. Sa totoo lang, ang tinatawag na kompetisyon ay isang maliit na palabas lang. Nakipag-usap si Simir upang ipakita ang kanyang katalinuhan at lakas. Tuwing 3 taon, ang mga tao mula sa lahat ng uri ng mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts ay naglalaban dito. Ang 10 pinakamagaling na talento ng mga martial artist ng Bansa H ay ipinapadala dito sa tuwing may kompetisyon. Naalala ko nung isang pagkakataon, bukod sa mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, ang 6 schools of martial arts, ang 3 malalaking templo ng India, ang 5 duke ng tribo ng Mandirigma, ang 8 pangkat ng pinansyal ng Amerika, ang Knights Templar, at maraming iba pang mga dalubhasa ay dumating din. Ang Bansa H ay may mahabang kasaysayan, pero ang mga puwersa sa labas ay may pambihirang talento rin. Halimbawa, ang mga genetically enhanced soldiers ng Amerika ay ganap na nagpatay sa mga dalubhasa ng Bansa H sa mismong kompetisyon na iyon. Talagang nakakahiya ito para sa mundo ng martial arts ng bansa. Dahil dito, nagsimula ang digmaang Euro-Amerikano dahil ang 5 pinakamalakas na bansa ay itinuturing na mahina ang Bansa H sa kabila ng mga hitsura. Naiintindihan ko, pero, ang isang pagkatalo ay hindi gaanong mahalaga ngayon, di ba? Nagbago na ang panahon, ang mga tao. Marami ang sinasabi nito. Ayaw nang makipagtalo pa ni Harvey kay Simir nang malalim ang kanyang iniisip. Ganito ba talaga ang iniisip ng mga tao mula sa mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts?